May mga taong napaka-dedikado sa kanilang propesyon. Pinagtatalagahan ito kahit na maliit lamang ang kita. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Imelda sa ating dunang sa kanyang panahon. Ginabi ka na, Imelda. Kanina pa kami naghapunan ng Kuya Simon mo. Narito pala si Kuya? Oo. Dumalaw sila ng pamilya niya. Dito ko na pinatulog para naman makasama ko yung mga apo ko. Bakit ngayon ka lang? May pinuntahan po akong estudyante. 4 days na kasi siyang hindi pumapasok. Hindi naman siya pala absent. Kaya po inalam ko kung anong dahilan. Ayun, na-dengue pala. Pati ba naman pagpunta sa mga estudyante, obligasyon mo pa rin? Kuya, kusang loob ko ang ginawa ko. Concern lang ako dun sa bata. Ay, nako. Kung tinutulungan mo na lang ako sa family business natin, hindi ka na sana gaanong nahihirapan. Maliit lang naman ang kita mo dyan sa pagtuturo. Kuya, mahal ko ang profession ko. At maligaya ako sa ginagawa ko. Kanya? Maligaya ka nga kaya, anak? Hindi ako makatulog. Hindi mawala sa isip kong sinabi ni Mami. Duda siyang maligaya ako sa kalagayan ko ngayon. Hindi ko siya masisisi. Dahil paminsan-minsan totoo namang nakadarama din ako ng kalungkutan. At yun ay dahil kay Leandro. Imelda, nasa tamang edad na tayo. At pareho na rin may maayos na trabaho. Kaya maaari na tayong pakasal. Sana bigyan mo pa ako ng konti pang panahon, Leandro. At hanggang kailan naman ang panahon yun? Kahit mga 2 taon na lang. 2 taon? Imelda, 11 years na tayong steady. Tapos gusto mo pa akong papaghintayin ng 2 taon? Huwag kang magagalit. Hindi pa kasi ako handa eh. Ayoko namang pasukin ng pag-aasawa nang napipilitan lang ako. Napipilitan? Imelda, mahal mo ba akong talaga? Oo naman. Ikaw ang una at huli kong mamahalin, Leandro. Pero mas mahal mo ang propesyon mo kaysa sa akin. Sayang ka na naman eh. Hindi naman kita hinahadlangan sa pagtuturo mo. Ang gusto ko lang, maging priority mo naman ako dahil mahabang pinaghintay ko. Leandro, unawain mo naman ako. Last 2 years na lang ang hinihingi ko. Ako nga ang unawain mo. Mahabang pinaghintay ko. At sapat na yun. Ngayon mamili ka. Ako o ang propesyon mo? Nagalit siya sa akin. Nang tanggihan ko ang alok niyang kasal. Iniwan niya ako. Ito ang dahilan ng lihim kong kalungkutan. Tapos ko na pong i-check ang mga test papers, ma'am. Salamat, Joyce. Maaasahan ka talaga. Sandali. Kanina ko pa napapansin. Malungkot ka. May problema ba? Wala po, ma'am. Huwag ka nang mahiya sa akin. Teacher mo ko. At handa akong tulungan ka. Kaya sige na. Sabihin mo, anong problema? Pera ba? Hindi po, ma'am. Dito nga ako sa tabi mo.
Joyce. Oh, bakit nasaktan ka? Hinawakan ko lang naman ang braso mo. Ay, Joyce, eh, ano to? Bakit may malaki kang pasa sa braso? Na paano to? Mami Melda. Sino may kagagawa nito? Mabatayin po niya ako kapag nagsumbong po ako. Huwag ka matakot, ha? Tutulungan kita. Magtiwala ka. Anong ibig sabihin nito, Joyce? Bakit mo ako ipinahuli sa mga pulis? Huwag na kayong magsinungaling, Cholando. Alam niyo kung anong kasalanan ninyo. Walang hiya kang bata ka. Ano ba pinagsasabi mo? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng bata. Kayo ang walang hiya. Dahil pinagsamantalahan niyo siya ng paulit-ulit. Ano? Mula nang mamatay ang kanyang ina. Teka, hindi totoo yan. Nagsisinungaling bata yan. Matigas ang ulo niya eh. At madalas ko siyang mapagalitan, kaya gumawa siya ng kwento. Kaya ako sinungaling. Ano? Lagi niya pa nga ako sinasaktan. Pag nakalaya ako rito, Joyce, mananagot ka sa akin. Hindi Tandaan ka mo yan. nakakalaya. Dahil sa mga kasong isinampa namin laban sa'yo. Tutulungan ko si Joyce sa laban na ito. Hanggang makamit niya ang katarungan. Kawawa naman pala siya. Naiiwan ang kanyang ina sa masamang padrasto. Kaya nga po awang-awa ako sa kanya, Mami. Kung wala pong tutulong sa kanya, hindi na siya makakabangon sa masaklap niyang sinapit. Kaya po gusto ko siyang ampunin. Ha? Ang kapatid ko. Social worker na rin ngayon. Kuya, higit na kailangan ngayon ni Joyce ang magbibigay kalinga at pagmamahal sa kanya. At handa kong ibigay yun sa kanya. Maganda naman ang layunin mo. Kaya lang, dahil sa pagmamahal mo sa iyong profesyon, napabayaan mo na ang sarili mo. Tingnan mo nga yan. 40 ka na. Pero mag-isa ka pa rin. Walang asawa. Kung ito talagang kapalaran ko, tinatanggap ko. Pero hindi ito makahahadlang sa hangarin kong makatulong sa mga kabataan. Oh, mga anak, tama na yan, ha? Huwag na kayong magtalo. Oh, sige, Imelda. Payag ako sa gusto mong mangyari. Mukhang pagod na pagod po kayo, Mama Imelda. Oo nga, anak. Ang dami kong ginawa sa school kanina. Nalinis ko na po pala itong room natin, pati yung aparador ninyo. Naayos ko na rin po. Ikaw talaga. Kahit pagbawalan kita, ginagawa mo pa rin yan. Oh, kulang pa pong pasasalamat ito, Ma. Sa maraming ginawa ninyo para sa akin. Naging masaya rin naman ako sa pagdating mo sa buhay ko. Katunayan, Ma? Bakit po? oh, Ano po nararamdaman niyo? nahihilo ko. Ma? Ma? Matutumba. Ay! Mama Imelda! Dok, kumusta na po ang Mama Imelda ko? Ano na pong lagay niya? Bakit po siya nawalan ng malay?
Huwag ka nang umiyak, Iha. Ligtas ng mama mo. Muntik na siyang ma-stroke eh. Buti na lang, nadala mo sa kagad ito. Thank you, Lord. Hindi niyo po kinuha sa akin si Mama Imelda. Dr. Leandro na lang itawag mo sa akin, Iha. Alam mo, kilala kong mama mo eh. Nag-asawa pala siya at nagkaanak. Wala po siyang asawa, Dok. Ah? Ampun lang po niya ako. Natutuwa po ako na muli kayong makita, Mami Adora. Ganon din ako, iho. Yun nga lang. Sa ospital tayo. Nagkitang muli. Ilang buwan pa lang po ako sa ospital na ito. Kagagaling ko pa lang po ng Amerika. At ikaw pa, ang naging doktor ng aking anak. Siguro po, itinadahan ng maganap ito para muli kami magkita. Oh, nagkausap na ba kayo? Ikaw pala ang doktor ko. Salamat. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Melda, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ginawa ko yon una sa atas ng tungkulin ko bilang doktor. At ikalawa, dahil hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Oh, Leandro. Oo. Nag-asawa ako nang magkahiwalay tayo. Pero hindi kita nalimutan. Nagsama kami ng 3 years pero namatay siya makalipas noon. Hindi kami nagkaanak dahil nalaman namin baog ako. Ano? Imelda, pwede yung pa ba akong bigyan ng isang pagkakataon? Pwede yung pa ba akong mahalin muli? Oh, Leandro. Imelda, Kahit kailan, hindi kita nalimutan. talaga. Mahal pa rin kita. Kung gano'n, payag ka ng pakasal sa akin at pagaling mo. Oo. Pero, sana matanggap mo rin si Joyce na inampun ko. Oo, mahal. Siyang magiging anak natin. Salamat. Ngayon, hindi ko nasasayangin ang pagkakataong dumating upang muli kang makasama. Laging may kagantihang nakalaan sa taong mabuti ang kalooban sa kanyang panahon.